Uwi na kami ni Rael. Sasabay ka na ba? Sige ho, Chang. Mauna na ho kayo. Sige. Mag-iingat ka ha. Rael, halika na rito. Uwi na tayo. Magpaalam ka na muna sa ate mo. Rael, uuwi na tayo. Ano, Rael? Saglit lang ho, Chang. Pababa na ho. Elisa, nandyan ka na ba? Chang. Hatid nyo nga itong mga natapos ni Rael. Para naman may panghapunan tayo. Sige, Chang. Malapit na palang kaarawan ni Pedring. Hindi man lang siya pinaabot ng 50 anyos. Pansin ko, ang tahimik ng bahay. Ganito yung naririnig ko yung nawala ang asawa ko. Talagang mahirap mag-isa, lalo't wala akong kasama noon. Buti nga't dito tumira ang kuya, para naman may nakakasama ako. Mahirap mawalan ng mahal sa buhay. Dahil halos buong pagkatao mo'y nawala na rin sa'yo. Ay ang si Rael, napakabata pa niyan. Kaya't ikaw bilang nakakatandang kapatid ang sasalo sa responsibilidad nila Pedring at ni Pag-asa. Kaya ikaw, Elisa, magpakatatag ka ha. Magpakatatag ka. Chang, wala ho ba talagang nababanggit sa inyo si Mang Rodi kung nagtekso si nanay? Sabi ni Rodi, wala eh. Ewan ko ba sa matandang yun? Palibhasa, hindi ako nakakakita. Kaya ang dali sa kanya, nalokohin ako. Tanong nyo na lang mamaya pagkahatid nyo ng basket. Magtatatlong buwan na rin wala eh. Imposible naman ata yun. Sige, Chang. Ihahatid ho muna namin to ni Rael kay Mang Rodi, ha? Dito na ho muna ako. Sige, Pabalik ko ako agad, Chang. mag-iingat ka ha. Sige ho. Kamo, ibinawas ka na dyan yung utang niya sa tindahan. Salamat po, Mang Rodi. Napag-usapan na namin ni Alma yan kahapon. O siya, nag-aayos pa kami ng re-deliver sa Maynila. Mang Rodi, baka ho may text sa inyo si nanay. Kahit tawag ho. Wala nga eh. Yan din tanong ni Alma. Galit pa. Kala niloloko. Baka pwede hong mahiram na lang ho saglit yung cellphone ho ninyo, Mang Rodi. Posible naman ho kasing hindi magparamdam si nanay eh. Halos magtatatlong buwan na rin ho.
Aba, wala nga. Alam mo, masarap ang buhay sa Maynila. Baka may iba na yun. Kahit pa-text na lang ako mga Rodi. O yan, bilisan mo lang ha. Baka masira mo pa yan. Oh, kanina pa yan. Hintayin na lang ho namin dito mga Rodi. Hindi pwede, may gagawin pa ako. Balik na lang ho kami sa Sige, susunod. sige. Mang Rodi, pasabi na lang ho kung Sige may na. text ho si nanay o tawag. Sige. Salamat ho. Ate, napapagod ba magbigay na liwanag ang araw kaya dumidilim tuwing gabi? Alam mo, may kwento dati ang nanay sa akin tungkol dyan. Sabi niya, hindi kailanman napapagod sa pagbibigay ng liwanag ang araw. Sadya may mga ilang parte lang talaga ng mundo yung nangangailangan ng liwanag niya. Kaya minsan, tumidilim sa ibang parte. Tulad ngayon, madilim sa atin kasi may ibang iniilawan ng araw ngayon. Hindi ko kaya sa dilim, ate. Pero ang sabi pa ng nanay na sa tuwing sasapit ang dilim, palaging may handang magbigay ng liwanag kapag puno na ng kadiliman ng mundo. At ayun ang buwan na ang liwanag ay nagmula rin sa araw. Ah, kaya pala may buwan. Basta ate, sana maging buwan ka rin ha. Para hindi mo ko iwan dito sa madilim na kwarto. Oo naman. Miss ko na si nanay, ate. Ganun, kaya mahirap doon pero okay lang kasi alam mo kita namin. Tapos yung mga clients pa namin. So, hindi pa kung talaga kaya yun, gusto ko rin talaga doon. Nasulit mo talaga yung Maynila. Ate Luz, ako ho ito si Elisa. Nanay ko ho si Pag-asa. Ikaw na yung anak ni Pag-asa? Laki mo na. Si nanay ho ba? Hindi niyo ho ba kasama? Ay naku, yung nanay nyo, agad din kami nagkahiwalay na sa Maynila pagkaluwas namin. Magtatatlong buwan na rin ho kasi siyang hindi nagpaparamdam sa amin eh. Kahit ba naman sa inyo? Hindi rin yung nagparamdam sa akin matapos umutang noon eh. Alam niyo ho ba kung nasan siya? Alam ko kung saan siya huli nakatira pero napakalayo nun. Pwede po bang malaman kung saan? Rodi, nahingi ng papel at ballpen. Oh. Tatatlong buwan na din nagpaparamdam na ninyo sa inyo. Ganun lang ako, Ate Luz. Grabe naman yan si Pag-asa. Alam mo, lumayas kasi siya pinagtatrabuhan namin noon. Kaya di ko masyadong alam kalagayan niya. Dito, sa address na to, huli kami nagkita. Dumalaw ako sa kanya kasi kailangan niya raw ng pera. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Pero, nung huli ko siya nakita, ibang-iba siya nung dito pa siya nakatira. O ayan. Kaya pa bang punta ni Perting yan? Nung umalis kami ni Pag-asa, medyo malubha na kalagayan nun ah. Ate Luz, wala na ho si tatay eh. Si Chang na lang ho nag-aalaga sa amin ngayon. Mariosep! Sino pala kasama mo dyan kung pupunta ka? Diyos ko ka, Elisa. Napakalayo niyan. Hindi yung katulad rito na kabilang bayan lang. Tsaka isa pa, kung sigurado kung doon pa siya nakatira. Wala na ho may kayang mag-alaga sa amin, Ate Luz eh. Kahit si Chang ho, nahihirapan na rin ho dahil sa kondisyon niya. Bahala kayo sa problemang pamilya nyo. Basta ako,
Sinabihan na kita. O eto, pantulong na rin. Kunin mo na. Nakakayaw pero Sige na. maraming salamat to Ate Luz. Malaking tulong rin ho sa amin to ni Rael. Sabihin mo sa nanay mo kapag nakita mo siya, idadagdag ko yan sa utang niya. Tsaka, ingat ka sa Maynila. Iba ang kwento-kwento sa probinsya kapag nandun ka na mismo. O siya, mauna na ako. Balitaan nyo na lang ako. Mare, Brody! Ingat. Salamat to Ate Luz. Bye-bye po. Ate, saan ka pupunta? Ano dyan? Rael, pupunta si ate sa Maynila. Susundin ko si nanay. Di ba nung nakaraan may binigay na address sa atin si Ate Luz? Diba? Kaya sundin ko si nanay, ha? Si nanay. Ate, sama ko. Rael, hindi pwede. Malayo yung Maynila. Tsaka isa pa, saglit lang naman si ate dun eh. Dito ka muna kay Chang, ha? Sige na ate, madilim yung kwarto dun eh. Rael, hindi nga pwede. Isa pa, hindi ko alam saan mismo dun. Yung binigay nga lang sa akin ni Mang Rodi, papunta lang dun eh. Sa kaya, hindi ko nga alam saan mismo dun. Ha? Ito ka muna. Sige na ate. Sabi kasi, di ba wag mo ko iiwan doon? Sige na ate. Sama ko. Ate. Ate, sige na. Kuya, pasensya na po. Pero baka po pwede magtanong. Alam niyo ba kung saan to? Baseco? Oo, Ako, di ko po alam eh. Pero mukhang malayo yan dito. ganun po ba? Tanungan po kayo sa iba. Sige, salamat po. Sige, ingat. Saan kaya to, Rael? Naliligaw na ata tayo eh. Ba't ito tinatanong mo? Sandali na eh. Bakit ho? Pasensya na. Narinig ko kasi na nagtatanong kayo papuntang Baseco eh. Tama ba? Ano na nga ho? Eh, alam nyo na ba kung ano yung sasakyan nyo? Ako, hindi pa nga ho eh. Kung gusto nyo, hatid ko na kayo ron. May motor naman ako eh, tsaka kasya kayo ron. Talaga ho ba? Ano ko, salamat ho. Eh, alam nyo ba kung saan sa Baseco? Hindi pa nga ho eh. Pero may address ho kami. Baka ho alam nyo. Tingin nga. Lot 10, Block 8, Baseco Compound. Oh, alam ko rito eh. Dito rin yung daan ko. Sabay ko na kayo. Talaga ho. Naku, maraming salamat po talaga. Kaso may isang problema eh. Problema po. Masyado kasi malayo tong Baseco, tsaka baka kapusin ako sa gas. Pero kung okay lang sa inyo, bigyan nyo lang ako ng panggas kahit 300 na lang. Ganun ho
ba? Kaso ho, hindi na ho aabot ng 300 yung pera namin eh. Sige, sakto na yan. Talaga ho. Oh, Wait lang po. black pen. Ito ho. Maraming salamat po, Kuya. 30 na lang, 30. Kuya Ferdy, maraming salamat po. Wala yun. Ano, tara? See you. Tara. Saan pa ba kayo galing? Bataan ho. Bataan? Layo nga niyan. Buti na lang talaga nakita ko kayo. Maraming pasikot-sikot ang Maynila eh. Mahirap na para sa mga kagaya nyo. Ang babata nyo pa pero kayo pa talaga ang lumuwas para sunduin yung nanay nyo. Sandali, may tumatawag. Ate, napapagod na talaga ako. Pre, Okay na lang, Rael. Nakikita na natin si nanay. Oh. Kunti na lang ha. Sige po ate, buti na mabait si Kuya Ferdy, no? Kaya nga eh. ay, sige, sandali lang pre. Sandali lang ha. Diyan muna kayo sa gilid. Hintayin nyo ko rito. Babalik din ako. Sige ho. Babalik ko kayo agad. Oo, nasa loob kasi yung motor ko eh, nakapark. Eh, sobrang sikip. Basta hintayin nyo ako rito ha. Sige ho, Kuya Ferdy. Babalik ko kayo agad ha. Ay, nakalimutan ko nga pala. Ano ulit pangalan nyo? Elisa ho. Opo, si Rael. Ay, siya. Elisa Rael. Oh, ito muna yung address. Babalik ko muna sa inyo yan. Basta, papaalala ko lang ha. Huwag kayo basta magpapaloko rito sa Maynila. Mag-ingat kayo. Naintindihan nyo ba? Oho. Oo, Kuya Ferdy. O siya, sandali lang ha. Dito na ako. Sige ho. Ingat po kayo. Balik ko kayo agad. Babalik din ako. Ate, nagugutom na ako. Rael, pasensya ka na. Nabigay ni ate lahat sa Ferdinand yung pera natin eh. Pero hayaan mo, gagawa naman ng paraan si ate. Ha? Gawa kong paraan. Ate? Pasensya na ho. Pero baka may sobra pa ho kayong pagkain. Di pa ho kasi kami kumakain ng kapatid ko eh. Naloko ho kami. Wala na ho kaming pera, ate. O Ining, pasensya na. Ubus na kasi yung mga pagkain tsaka ulam dyan eh. Pero may pansit pa natira kanina umaga. Gusto nyo, inyo na lang? Sige ho, ate. Makakain lang ho kami. Sige. Sandali lang. Ito, hindi ko pa na-check yan. I-check nyo na lang ha. Salamat ho. O sige. Salamat ho, ate. Pasensya na kayo. Yan ang may bibigay ko. Hindi kasi ako may-ari ng karinderyang yan. Ayos na ho ito. Salamat ho, ate. Sige, walang alam. Sadili lang ha. Sige ho. Wow, ate, pansit! Ito yung lagi linuluto ni nanay kapag birthday ko, di ba, ate? Oo, sige. Kain. Sige. Ining, binilan ko kayo ng tubig. Ay, salamat ho, ate. Walang ano man. Pasensya na, yun lang yung nakayanan ko ah. Salamat po. Nga pala, may matutuluyan ba kayo ngayong gabi? At lalo't na palaboy-laboy kayo ngayon. Wala
wala ho eh, pero saglit lang naman ho kami dito. Eh kung gusto nyo, tatawagan ko yung DSWD para sa inyo. Ano yung DSWD ate? Yung sa gobyerno yun, tinutulungan nila yung mga katulad yung palaboy-laboy sa lansangan. Talaga ho, matutulungan ho nila kami. Oo, sila yung makakatulong sa inyo. Eh, paano ho kaya kami lalapit sa kanila? Huwag kayong mag-alala, kukontakin ko sila para sa inyo, ha? Salamat po ate. Walang anuman yun. O sige, kailangan ko na rin mauna eh. Kailangan ko umuwi sa pamilya ko. Balik kayo bukas ha. Sige ho ate, Sige, salamat po. mag-iingat kayo. Mag-iingat Salamat kayo. po. Paano kung makuhawak mo ako eh? Tsaka hindi ko kilala yun. Napasama lang ako dun. Uy, magpapalit ka rin. Wala nga sa akin eh. Hindi ka alis dyan ah, upa! Hindi ko nga kilala yun eh. Kulit na ito eh. Wala mo na ako eh. Ate, okay ka lang po ba? Ibalik mo na yung bag namin! Paano ko nga mababalik? Hindi ko nga kilala yun eh. Kala mo kasi nasisinungaling eh. Kanina pa ako nasabi na sabi. Ate, paano yan? Nandun ibang damit natin eh. Hindi natin ito papakawalan hanggat di nababalik yung bag natin. Eh, bahala ka magantay kung may mababalik sa inyo. Kulit to eh. Ay! Tumakas ka! Uy! Uy, amin na yun, akin yan. Balik mo yan. Balik mo yung gamit namin! Eh, paano ko nga mababalik? Malayo na yun. Kasalanan ko ba? Amin na yan, te. Kakadiskarte ko lang yan kanina Natapon eh. ko to! Amin na kasi! Isa, uy! Una! Tutulungan ko lang kayong hanapin gamit nyo! Tulungan? Oo nga, ang kulit! Amin na kasi yan! Sigurado ka! Oo nga! Ayun, taga Maynila kayo. Kala nyo, maluloko nyo ako palagi eh, no? Ano, porke taga probinsya kami? Taga-probinsya ka pala eh, kaya kasing lakas mo yung kalabaw eh. Gusto mo tapong ko to? Joke lang! Wow! Isang probinsya nyo? Tsaka anong ginagawa nyo rito? Eh, ang gulo-gulo kaya rito. Sunduin namin si nanay. Susunduin? Pero bang ganon? Di ba dapat nanay yung nagsusundo sa anak? Tsaka, kung nanay nyo siya, hindi niya kayo hayaan na ganyan. Baka iba pala nanay nyo eh. Lumuwas dito si nanay para magtrabaho. Sakripisyo siya para sa amin. Ang una, okay naman. Pero 3 buwan na siya hindi nagpaparamdam eh. Tatay, wala na. Bali, si Chang na lang nag-aalaga sa amin. Eh ngayon, may nakapagbigay sa amin ng address kung nasan siya. Kaya susunduin namin. Tapos, sinama mo pa yung kapatid mo? Liit-liit pa na ito. Ano gusto mo, iwan ko to? Saan nyo ba susunduin mama nyo? Masaya ko daw. Basay ko? Eh, taga dyan din ako eh. Bahay ka pala eh. Ba't dito ka natutulog? Eh, syempre, lumayas ako sa amin. Kasi madalas bugbugin ni Papa si Mama eh. Tapos minsan nagdadamay pa kami. Pero sapat pang dahilan yun. Buti nga kayo, kompleto eh. Kami ni Rael, wala na si tatay. Susunduin pa namin si nanay dito sa Maynila. Kompleto nga. Eh kung doon din naman ako mamamatay dahil sa bugbog, wala rin. Di bali ng watak-watak at least. Ligtas ako. May kapatid din ako eh. Kasing edad yan ni Rafael. Rael, Ay, Rael pala. Sorry. Pero yun, gusto ko rin sana siyang itakas dun sa amin eh. Kaso, mahirap. bakit mahirap? Eh, syempre, ligtas ako dito sa lansangan. Pero napakahirap ng buhay dito. Kailangan malakas ka. Kaya nga ako napasama dun sa kumuha ng bag kanina. Kaya ako napasama dun eh, kasi kung ako lang, hindi ko kaya. Eh, paano pa kaya kung sinama ko pa kapatid ko na yun? Baka kung saan lang kami mapunta, o kaya baka
nakitap kami nung puting van na nangunguha ng bata. Kaya yung ngayon, yung pagtutokang ng mga pulis, baka mabitino pa kami nun. Sama ako sa inyo sa Paseco. Oh, hindi na. Sabi ng tendera, tatawagan na lang daw kami ng DSWD. DSWD? Naku, dadalhin lang kayo nun sa bayan punan. Pinagsasabi mo, gobyerno daw yun. Na, totoo nga, dadalhin kayo sa bayan punan. Nanggaling na ako dun eh. Paano ka nakakasiguro? Eh, tanong mo dyan sa mga batang kalye kung ano isasagot sa'yo. Tignan natin. Seryoso ba? Oo nga! Seryoso ako! Kaya dapat, sa akin kayo sumama. Hindi sa DSWD na yan. Kung di ka naniniwala, wala ka dyan. Basta ako, nagsabi na. Huwag kayo talaga dinala nun sa bayan punan. Hindi nyo makikita mama nyo. Sige kayo. Pagkakatiwalaan ka ba namin? Oo nga. Tsaka gusto ko rin makita kapatid ko eh. Ate, akala ko masama siya. Bakit tayo sumasama sa kanya? Hindi, Rael. Nag-usap na kasi kami yan kagabi. Tutulungan niya daw tayo para mahanap si nanay. Anong pangalan mo, kuya? Jampol. Di ba pangalan mo Rael? Lo! Kailan mo kagad ako? Siyempre, kinuwento ka sa akin yung ate mong pagkapangit-pangit kagabi. Saan ba kasi kami dadalhin? Kalmo, yan lang tayo. Bago kayo pumunta ng Baseco, may gagawin muna tayo. Tuturuan ko kayo ng discarding jampol. Magandang araw po sa lahat. Andito lang po kami para humingi sana sa inyo ng konting tulong sa aming magkakapatid. Kailangan lang po talaga namin ng tulong ninyo sapagkat yung mga magulang po namin iniwan na po kami dahil sila po ay nasa langit na. Kahit pagkano lang naman po ang kaya nyong matulong na galing po sa inyong bukal na puso, tatanggapin po namin. May nagharap pa sa inyo? Ako! Marunong ako mag-rap! Ayun, sakto! Wala kaming nanay, wala kaming tatay, palimos naman kahit magkano. Walang almusal, gutom na gutom, palimos naman kahit magkano. Wala kaming nanay, wala kaming tatay, palimos naman kahit magkano. Walang almusal, gutom na gutom, palimos naman kahit magkano. Elisa Calabaw! Punta lang kami doon ni Rael. Oo nga ate, dyan na kami Mamamalimos kami. Maano ang kapatid mo, madami nagbibigay madaming tao doon. Ay hindi, dito ka, sabi na ate. Baka ano naman dito, doon lang saglit. Mamaya malayo yan Doon nga lang makikita mo kami. Kita mo yung mga tao doon Konting lakad lang, nandiyan namin. Saglit lang. Una na kami. Babalik kayo Oo, para marami tayong pera. Maano to kapatid mo ha? Babalik kami agad. Ha? Ingatan mo yun Oo nga. Ano pa? Lisa! Bakit? Si Raeli! Nawawala! Yun na nga ba sinasabi ko eh. Asan na? Biglang nawala dun eh! Katabi ko lang yun, nawala! Papa Jesus, sana po makaipon na kami ni Ate Elisa ng pera para makita na namin at mayakap si nanay. Ginagawa mo dito ka na naman gugulo eh. Aray! Sandali lang, nagdadasal lang po ko. Tara na, ang gulo mo naman kasi Aray! tara na dito. Sandali lang po, Ba't ba nagdadasal nagmamatigas lang ka? po ako. Tara na, umalis ka na dito. Ang kulit mo tara na. Mamaya po kasi. Ano kaguluhan ito?
Ito kasi Father yung mga rugby boy na tumatambay dito sa simbahan tapos nanggugulo. Kanina ko pa pinapaalis. Nagmamatigas na naman. Ito naman, dahan-dahan. Bata pa rin yan. Iho, totoo bang nanggugulo ka rito? Hindi po totoo yun, Father. Diyan lang po nakapwesto, nagdadasal po. Bigla po hinila na ito. Yun naman pala eh. Hindi naman pala nanggugulo yung bata. Eh, ganyan po kasi itsura ng mga bata na nanggugulo dito, Father. Ito naman, huwag manghusga agad. Isa pa, kahit sino naman pwedeng pumasok dito sa simbahan. Kahit sino pa yan. Ang simbahan ay tahanan ng Diyos at hindi natin pagmamayari para sabihin natin kung sino ang bawal at pwedeng pumasok. Sensya po, Father. Sige, ako nang bahala rito. Sige po. Anong pangalan mo, Iho? Ako po si Rael. At ano naman ang pinag-arisal mo, Rahel? Nagdarasal ko po na sana masundo na po namin si nanay. Pwede po kaya mangyari yon kahit naputol po yung pagdarasal po? Oo naman. Walang imposible sa Diyos. Pero, sundo. Bakit? Nasaan bang nanay mo? May kasama ka ba? Rael! Kapatid mo! Hindi ka naman, Japol! Babaksin mo si Rael! Ba't ako? Inumamalabas ka na! Hindi ka naman eh! Rael! Elisa! Si Relata to! Rael! Ate! Saan ka ba pumunta? Sabi ko na nga ba, dapat di na kita pinasama kay Jampol eh. Hoy! Bigla nga siyang nawali. Namamalabasan naman kami. Sanahan ko ba yun? Damay pa ako. Sorry ate, parang kasi yung nakita ang simbahan eh. Naisipan ko pumasok para magdasal. Magandang hapon ho, Father. Iha, ikaw bang kapatid ni Rael? Ako nga ho, Father. Susunduin mo raw ang nanay niyo. May kasama ba kayo? Wala ho, Father. Kami lang lumuwas ng kapatid ko dito sa Maynila. Tapos, nakalala ho namin sa si John Paul ho. Lumuwas? Galing ng probinsya? Nasaan palang nanay niyo? Ang tatay mo? Father, tumakas lang ho kami. Susunduin ho kasi namin si nanay. Magtatatlong buwan na rin ho kasi siyang hindi nagpaparamdam sa amin. Si tatay naman ho, wala na ho. Ilang araw na kayo naririto? Magdadalawang araw na rin ho, Father. Meron naman ba kayo natutuluyan? Dito ho sa kalsada, doon ho kami natutulog. Kawabi kayo. Hindi ba delikado? Palit ba itong kapatid ko? Delikado ho, Father, pero kailangan ho kasi namin masundo si nanay. Alam niyo, dito na muna kayo tumuloy sa simbahan. Hindi ako makakampanteng pakalat-kalat kayo sa kalsada. Father, wag na ho. Nakakahiya ho. Hindi mo kailangan mahiya sa tahanan ng Diyos, Iha. Tinatanggap sa simbahan ito kung sino man ang nangangailangan ng tulong. Halina kayo at magpapahanda ako ng pagkain. Pero Father, Elisa! Ayun na nga, may bubong na tayo. Tsaka may pagkain pa. oo nga ate. Tsaka isipin mo, yung pera na pinabili natin ng pagkain, mapabasahin na natin yung pabasin. Ano? Sige ho, Father. Para na rin sa kaligtasan ng kapatid ko. Tara na. Kailangan ko. Siya nga pala, nasaan nga ulit yung nanay niyo? Sa Basalo, Father. Baseco, hindi pa malayo yun. Kaya nga rin ako sumama sa kanila, Father eh. Kasi maraming pasikot-sikot dun. Baka kasi kung saan pa sila mapadpad dun eh. Mabuti naman at may makakasama kayong may alam sa lugar. Pero delikado pa rin at mga bata pa kayo. Hindi, yan mo yung Father. Kasi yung Baseco, teritoryo ko yun eh. Ako bahala pumotekta sa kanila doon. Salamat, John Paul. Pero sigurado ba naman kayo na nandun ang gusto niyo sunduin? Sabi ko ng kapitbahay namin, doon niya lang huling nakita si nanay. Hindi naman ho siguro alis yun doon, Father. At kailan niyo naman balak sunduin ang nanay ninyo sa Baseco? Baka ho bukas, nag-iipon lang ho kami ng pamasahe. Sige. Kung sakali man at wala kayong madatnan, o kung kasama na ninyo ang nanay ninyo at wala kayong matutuluyan, palaging bukas ang simbahan para sa inyo. Maraming salamat po, Father. Sige, kumain pa kayo. Kumain ka pa, Rael.
Salamat, Father. Salamat po talaga, Father. Thank you po, Father. Alam ng Diyos ang tunay mo nararamdaman, Elisa. Nakikita niya ang lahat, maging ang iyong pangamba at puot. Naririnig ko kaya na Diyos sa mga dasal ko, Father. Palagi siya nakikinig sa iyo. Maging sa mga pagkakataong kinakausap mo lamang siya sa iyong isipan. Napapagod na ako kasi mo, Father. Akala ko ganun kadali yung pagsundo namin dito kay nanay sa Maynila. Pero pagkatapak ko namin dito, naloko ho agad kami. Hindi ko nga ako sigurado kung masusundo ba namin si nanay dito sa Maynila eh. Pero Father, walang araw na hindi ko hiniling sa Diyos na sana makita ko na ako si nanay. Totoo kong awin yan. Gusto kong magalit kay nanay. Gusto kong magalit kay nanay. Kung tutuusin nga ako, kaya naman ako namin ni Rael sa probinsya eh. Pero Father, parang may kulang ho talaga. May kulang ho. Sino ba naman ako para sabihin kay Rael na ako at si Chang na lang ho ang kasama niya? Father, sino ba naman ho ako para sirain yung pag-asa ni Rael na balang araw uuwi ho si nanay? Aaminin ko, Father. Aaminin ko. Kahit ako, kailangan ko siya. Kailangan ko si nanay. May mga bagay yun na hindi ko kayang gawin na siya lang ang makakagawa. Hindi ko na alam, Father. Hindi ko na alam. Father, makasalanan ho ba ako? Iya, bakit mo naman nasabi yan? Pakiramdam ko, pinaparasano ako ng Diyos. Iya, minamahal lang Diyos sa makasalanan. Hindi kinamumuhian. Pero bakit kailangan kong maranasan to? Ano bang ginawa kong mali? Gusto ko lang makita si nanay. Gusto ko lang makita si nanay. Ano ang ginawa kong mali? Pagod
si nanay. Masama ho ba yun? Mali ho ba? Ganyan ang Diyos, Elisa. Kailangan iparanas sa kanyang anak ang mga pagsubok. Nang sa gayon, sa mga darating na araw ay mas lalo itong maging matatag at lumakas. Dahil kung hahayaan na lang tayo na palaging masaya at protektado sa lahat ng pagkakataon, mabubulag tayo sa kung ano ang masakit na realidad ng mundo. Baka dumating ang araw na banggain tayo ng katotohanan ay hindi natin tumakayanan. Pero kailangan ko hubang pasanin lahat, Father. Palagi mong kasama ang Diyos, Elisa. At sigurado ako na may mga tao riyan na handa ring damayan ka sa bigat na daladala mo ngayon. Pauna na po ulit kami, Father. Salamat po, Father. Salamat din po, Father. Tara! Elisa, kapagyan mo ang mga. Tandaan mo, hindi ka na. Gabayan nawa kayo ng Diyos. Mag-iingat kayo. Bye-bye, Father. Maraming salamat po. Bye, Father. Thank you. Kaya po kami, Father. Bye po. O ano? Basta, sunod lang ako sa inyo mamaya. Naturo naman na nung lalaki kung saan papunta, di ba? Tsaka malaki na kayo eh. Tara lang dito kay Rael. Basta, mamaya na lang. Kailangan ko rin kasi talaga umuwi. Kailangan ko makita kapatid ko. Sige, dito na kami. Sige, dito na ako eh. O, mamaya na lang ha. Basta, mamaya hanapin ko kayo. Ingat! Bye-bye! Maya na lang ha. Bye-bye! Ingat! Makikita ko kaya si nanay. Oo naman! Mayayakap na natin si nanay. Konti na lang. Ha? Konting tiis na lang, Rael. Nay? Tao po! Nay, kami ho ito! Kami ho ito ni Rael! Nay? Tao po! Tutulog yung tao eh. Nandyan ho ba si Pag-asa? Pag-asa? Sino yun? Pag-asa Fernandez ho. Pag-asa Fernandez? Walang Fernandez dito, Ning. Baka nagkakamali ka lang ng bahay. Ganun ho ba? Wala ho ba kayong kilalang Pag-asa? Ay, nako, Ning. Bago pa lang ako rito. Hindi ko kilala mga pinagkasabi mo. Hindi naman to hanapan ng tao, Diyos ko. Ganun ho ba? Huwag sana kayo mga i-stop rito kung hindi naman pa sigurado. Sige ho, pasensya na ho sa abala. Walang Pag-asa dito. Ate, nasan po si nanay? Ate, nagkikita ba ang araw at buwan? Ano ba mangyayari kapag nagkita sila? Tungkol dyan, Rael, alam mo ba may kwento ang nanay? Sabi niya, madalang lang magkita ang araw at buwan. Sobrang bihira lang. Pero kapag nagkita sila, pwedeng dumilim sa umaga, pero mas lalong gaganda sa gabi. Bakit hindi na sila magdikit? Tsaka, bakit ba sila naghihiwalay? Hindi sila pwede magdikit, Rael. Eh di nasira yung mundo. Tsaka, kailangan natin tanggapin na
Hindi habang buhay magkasama ang araw at buwan. Makikita ko kaya si nanay? Uy, Ning! Ito kahapon, di ba? Hinahanap niyo ba si Pag-asa? Oo. Alam niyo ba kung nasan siya? Ay, naku, si Pag-asa. Wala na yung dito. Tagal nang umalis kasama yung kapatid ko eh. Saan ho ba siya nagpunta? At saka bakit kasama niyo yung kapatid niyo? Ano bang nangyari sa kanya? Eh, kasi yung si Pag-asa, katrabaho ko yun sa bahay para usan. Bahay para usan ho. Parindis? Ay naku, mga taga-probinsya ba kayo? Hindi nyo alam yun? Sa bar! Magkatrabaho kami nun ni Pag-asa sa bar. Ano yung bar, ate? Basta Rael. Oo, kaso saglit lang siya doon. Tapos umalis siya, nakitira siya sa amin. Tapos doon niya nakilala yung kapatid ko. Dati yung adik, tapos iniwan ng asawa. Lagi silang naiiwan sa bahay, tapos sinalagaan niya yung pamangkin ko eh. Tapos yun, isang araw, nagulat na lang kami, bubukod na raw sila eh. Bubukod ho. Oo, bubukod. Magsama na yun sila. Ate, hindi ho pwede. May pamilya ho siya. Anak niya ho kami. Anak? Ano namang binanggit si Pag-asa na may anak siya? Ang alam namin, may pamilya siyang iniwan sa probinsya. Akala naman namin yung tinutukoy niya yung mga magulang lang niya. Kaya naman pala malapit siya sa anak ng kapatid ko eh. Bakit? Wala po bang iba si nanay? Ay naku, pasensya na talaga. Hindi namin alam na may anak pala si Pag-asa. Nagulat na lang din kami. Bigla na lang sila nagsama eh. Ganito, kung gusto nyo, puntahan nyo na lang sa kanila. Ituturo ko sa inyo kung paano yung papunta ron. Saan naman daw? Dulo daw ng Maynila. Lookan ata. Malayo ba yun? Alam ko kasi malayo yun eh, Caloocan pa yun eh. Saan mo kami? Ay, sige tayo. Tao po! Diyan ba talaga yun? Tao po! Sino yan? Rael? Elisa? Ang lalaki niyo na. Pag-asa! Sino yan? Di ba tapos kumain si Prince dito, oh? Mga ano lang, nagtatanong lang. Dalhin mo! Oo, saglit lang. Ay, totoo mo ba? Doon tayo na. Kinalisa sa labas na lang. Anak, magpapaliwanag ako. Pero doon muna tayo sa labas. Tara. Oh, siya, Elisa. Hindi na ako kasama dyan ha. Problemang pamilya niyo na yan eh. Sumama ka muna kay Jampol, Rael ha. Mag-uusap po muna kami ni nanay ha. Halika Rael, yakapin ka muna ni nanay. Ano, tara? Ito na muna kami, Elisa. Elisa! Sinabi na ho lahat sa akin ni Aling Anita, Nay. Ano ang nangyari sa inyo? 3 buwan ho! Namatay na ho sila at si tate pero nasan kayo? Si Chong na lang ho nag-aalaga sa amin. Pero kahit siya, nahihirapan ako dahil sa kondisyon niya.
Kung hindi pa nga umuwi si Ate Luz, baka namuti na mga mata namin kakahintay sa inyo na umuwi. Anak, hindi mo naiintindihan. Hindi lahat ng sinabi sa inyo ni Anita, yun talaga yung nangyari. O sige, Hunay! Sige ho! Sabihin niyo ho sa akin, bakit mas pinili niyo yung lalaki na yon kesa sa amin? Kahit alam niyo kung may pamilya kayo sa Bataan. O sige, gusto mo malaman? Totoo! Totoo na nagtrabaho ako sa bar. Nung una, dun kay Ate Luz. Pero hindi ko kinaya. Hindi ko nasikmura. Hanggang sa nagpalaboy-laboy ako sa Maynila. Walang tumatanggap sa akin. Kasi wala akong pinag-aralan. Doon ko nakilala si Anita. Tinulungan niya ako makapasok ulit sa isang bar. Tiniis ko. Para lang makapagpadala ako sa inyo. Hindi mo alam kung gaano kahirap yung naranasan ko dito. Kung gaano kahirap na ipagamit yung katawan ko dun sa mga demonyong yon. Pero mas pinili niyo sila! Oo. Nakikita ko kayo ni Rael kay Prince. Pero dun sa lalaking yun, sinusumpa ko. Sinusumpa ko na nakilala ko siya. Bakit di na lang ho kayo umuwi? Sinubukan ko. Maniwala ka sa akin, Elisa, sinubukan ko. Pero araw-araw, binabantayan ako ng demonyong yun. Wala akong magawa. Kaya isang araw pagkagising ko, sila na lang ni Prince yung kasama ko sa isang bubong. Nay! Nay, uwi na tayo! Nay, uwi na tayo, Nay! Elisa, hindi pwede eh. Nay, uwi na tayo! Elisa, hindi talaga pwede. Bakit? Uwi na tayo, Nay! Uwi na tayo! Uwi na tayo! Elisa, buntis ako. Buntis ako. 3 buwan. Tawarin niyo ako. Tawarin mo ako, anak. Kung ano-ano naranasan namin dito sa Maynila, Nay! Alam niyo ho ba naloko ho kami? Nakipagsapalaran ho kami dito! Natulog ho kami ni Rael sa kalye! Anak, hindi ko din naman ito gusto. Namalimos kami! Anak, patawarin niyo ako. Tiniisi ko lang! Tiniisi ko lang! Nay! Para lang masundo ka namin dito! Anak, patawarin niyo ako. Hindi ko na sila pwede iwan. Kung iwan ko man sila, hindi na rin ako uuwi sa inyo. Kasi wala na akong mukhang maihangad. Tawarin mo ako. Ibang-iba ka na, Nay! Ibang-iba ka na! Ay! Tawarin mo ako. Pasensya na. Sabihin mo na lang kay Rael, mahal na mahal ko kayo. Walang pag-asa dito sa Maynila! Ma, tawag ka na po. Sino po siya? Siya lang yung nagtatanong kanina. Halika na. Patawarin mo si ate.
nang umuwi si nanay. Ayaw na umuwi ni nanay. Masuhan mo ko namin. Ayaw na umuwi ni nanay, Jampol. Sige, pero basta, babalik kayo ha. Hoy, Amen, Jampol. Babalik ako dito pag kaya ko nang bumalik. Okay, dilim ng mundong kinagisnan, nagsisilbing liwanag, di na matagpuan. Okay, bigat ng pasaning iniwan, musmos na isipan, handa bang imulan? Pangulila sa isang sinan, init na nais magdama. Tay, maligayang kaarawan ho. Pasensya na ho kayo, tay, ah. Wala na akong nagawa para kay nanay. Kahit sa ganitong pagkakataon ho, hindi ko ho nagawang iuwi sa inyo si nanay. Gusto ko hong kagalitan si nanay, tay, pero pinilit lang naman ho siyang baguhin ng Maynila. Pero tulad rin ng kwento ni nanay, tay, na lumubog man ng araw para bigyan liwanag ang iba. May uusbong naman na buwan para bigyan liwanag ang iba rin. Tsaka, tay, sisiguraduhin kong hindi didilim ang mundo ni Rael. Hindi kailanman didilim ang mundo namin. Kahit na lumubog man ang araw. Ngunit ang tanong kung sisilay pa, pangulila sa isang sinan, init na nais madama. Bye.